Let's read Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah chapter 9 verse 6. Sabay-sabay tayo. Ready? Read. For to us, okay, isa pa pong basa. Ready, go. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Good morning po sa inyong lahat, no? Ang hirap pong kumamot, Makate. Hindi ko po makamot yung mga ano natin, no? Tayo po'y sakit na yumuko. Tayo po'y manalangin, Lord. Salamat po sa nalalabing ilang araw bago magpasko, bago matapos ang taon. Salamat sa inyong kabutihan sa aming mga buhay. Personally, even Lord, collectively as a family and even as a community. Salamat, sinamahan niyo po kami sa napakadaming banta at mga literal na bagyo na dumaan sa aming mga buhay, maging yung mga symbolical. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po kami ngayong umaga na ito. Kaya maraming salamat. Ipinagdiriwang namin ang, hindi lamang po ang sanggol, kundi ang Kristong niluwalhati at patuloy na naghahari sa aming mga puso at buhay. Nawa sa umagang ito, mapuno kami ng pagsamba, mapuno kami ng pagkamangha at mapuno kami ng pagsunod at pananampalataya sa inyo habang amin pong kakaharapin ang pagpapalit ng bagong taon. Salamat po sa inyong kabutihan. Sa umagang ito, wala po kaming ibang dadakilain, pasasalamatan, pag-aalayan ng buhay, kundi kayo lamang. Ito pong aming dalangin sa Diyos na aming tagapagligtas, Panginoon naming lahat, sa pangalan ni Kristo Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Makakaupo po muna tayo saglit, no? Mamaya na lang tayo mag-offering dahil symbolically ay atin pong ibibigay ngayong umaga na to ang ating Christmas gift for Jesus kasi po birthday ng ating Panginoon at ipinagdiriwang po natin niya. So ngayong umaga na to, nais ko pong magbigay ng message for those who have started and starting small this year. Yun pong mga nagsisimula at may mga pinasimulan ng maliliit na bagay sa kanilang buhay. Doon ho sa mga nagwo-work, nagbi-build ng mga maliliit na pangarap na sa tingin nila parang walang dating pero naniniwala po tayo nung binuksan po natin ang taon, this year 2025, that small beginnings has the potential for great and happy endings. Nais ko rin pong bigyan ng pansin yung mga nag-aantay ng breakthrough pero nakakaranas po ng kabaliktaran, mga breaking sa buhay. Nais ko pong sabihin sa inyo ngayong umaga na ito na ang mensahe ng Pasko, Christmas has a breakthrough promise and a breakthrough blueprint for each and every one of us. Ang message po natin ngayong umaga na to ay God's Christmas blueprint for our breakthrough. In fact, ngayong umaga na to ay magsisilbi ho itong parang New Year ender. Bagamat malayo pa po, ilang araw pa bago magbagong taon, pero pasisimulan na rin po natin ito. Para naman sa ganun po ay makasumpong po talaga tayo ng pag-asa na nagmumula sa Panginoon. So, balikan po natin ang ating series, Have Yourself a Merry Little Christmas, maliit na Pasko, maliit na paghahanda, maliit na pakiramdam o pagkatao. But alam natin na ang konsepto ng unang Pasko ay maliit po talaga. Pero merong isang Christian author or pastor na nagsabi, ang Pasko ay actually a paradox. It is massively big, but at the same time, minutely small nature as a Christmas. Ang Pasko daw po ay malaki. Bakit? Kasi ang impact po niya hindi lamang po sa mundo, kundi maging sa eternity or cosmological. No? So it's massively big. Pero amazingly, ang paradox po doon, it's minutely small. Why? Kasi nagsimula ho ito sa maliit, marupok, parang walang katiyakan at nakakatakot. Pinasimulan po sa isang bata na ipinanganak sa sabsaban, pero ang impact po niya
napakalaki. And I want you to think and realize na ganyan minsan ang buhay po natin. No? Madalas, ang nakikita lang po natin yung minutely small na ikaw o yung buhay o pagkatao o yung pamilya. Pero dahil kasama mo ang Panginoon, lagi mong tatandaan that your life may be a minutely small but it has the potential to become massively big. Kasi hindi pa po tapos ang Diyos sa buhay natin. Amen? Sino ho dito ngayong umaga na to, nag-aabang at nagpipray ka pa rin ng yung December miracle? Magtaas nga po ng kamay. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Now, habang papalapit na po yung pagtatapos ng taon, napansin ko po na maraming mga tao sa ating buhay, maging sa ating paligid, ang maraming nang mamaliit po sa atin. Tingnan po natin to, no? Sa papanong paraan. Sa panahon ngayon, in today's world, making others feel small has become normal or disturbingly normal. Paano ho ito pinaparamdam sa atin ng mga tao sa pamamagitan po ng mga silent abuses? Sad to say, minsan, yung mga taong hindi mo inaasahan na gagawa nito at nakakalungkot man isipin kahit po yung mga taong atin pong tinitingnan bilang source po ng safety or security, they sometimes allow silent abuses sa buhay natin. Ano pa? By dismissing our emotion, wala silang pakialam sa ating pakiramdam. Naalala niyo po yung yung 500 pesos na Noche Buena, no? Invalidating lived experiences, interrupting voices habang nagsasalita tayo, may nag-i-interrupt, ghosting relationship, hindi ka sinisipot, ignoring presence, gaslighting the truth, and delivering subtle insults that quietly erode dignity and worth. Sino ho dito ngayong umaga na to? Minsan sa iyong buhay, minaliit ka na ng mga tao. Taas nga pong kamay. Nakaranas ka ng pang-aabuso, nakaranas ka ng pangungutya, at hindi lamang po yun, nakaranas ka po ng kahirapan dahil po sa kanila. Pag tinitingnan ko po ang kalagayan ng Pilipinas at maging yung buhay po natin, parang ito po yung tanong na sumasalamin sa ating pong taon. No? Sabi dito, pakiramdam mo ba na sa buong taon halos ngayon, buong taon at magpasa hanggang ngayon, mas madami kang iniyak kesa sa inginiti o tinawa? Sino po nakaka-relate ngayon dito sa umagang ito? No? Do you feel that you have cried more than you have laughed this year? Pagsubok, karamdaman, kahirapan, at maging ang mga sitwasyon na pang-ekonomiya sa ating bansa. Pero nais ko pong sabihin sa bawat isa, ang mensahe ng unang Pasko ay hindi lamang po na tayo magmahalan, magbigayan, ipagdiwang ang maligayang Pasko. Ang mensahe ng maliit at unang Pasko is this, that when we fall, we will rise again. Pag tayo'y pinapilit na pinababagsak ng mga tao, pilit na minamaliit ng iba, ang mensahe ng unang Pasko ay, bagamat tayo'y bumabagsak o pinababagsak ng iba, tayo'y babangon muli sa tulong ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Sino ho dito, you failed this year? No? Alam niyo po, meron pong isang katangian o isang lesson na pwede natin matutunan sa nature, no? Meron pong isang hayop na pag nabasted sa kanyang panliligaw, ano po ang ano pong tawag sa mga hayop na to? Koala, no? Ano sabi dito? When koalas fail to find a partner, jowa, they give up and go back to sleep in prostration. Sabihin mo nga sa katabi mo, itulog mo na lang yan. Hindi sila nag-give up dahil na ayaw na nila, kundi iniisip nila kinabukasan, may panibagong araw naman para maghanap ng jowa. Di ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, mag-move on, koala. Mag-move on, koala. No, mag-move on ka na, di ba? Sabihin mo sa kanya, itulog mo na lang. Why? When we fall, we will rise again. Amen? Bakit po? Kasi naniniwala tayo, pagdating ng panibagong araw at bukas, great things have small beginnings.
Ang mga malalaking bagay na ating pinapanalangin at inaasahan ay laging nagsisimula sa mga maliliit na pasimula sa ating buhay. Sino ho dito umaasa ka, may malaking mangyayari sa buhay mo kahit sa maliit na pasimula na mayroon ka? Balikan natin yung binasa nating talata at ipapaliwanag ko po bakit ganito po ang mensahe natin ngayong umaga na to. Ang sabi dito sa verse, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Ito ho isang talata sa Lumang Tipan that predict the coming of the Messiah, Jesus Christ. At nagkatotoo nga po na hindi lang po siya darating sa mundo, kundi ang pinakamatinding himala, hindi yung kanyang pagdating kundi kung paano siya dumating at kung sino siya sa kanyang pagdating. Now, gusto ko pong tumutok po tayo dito muna sa harapan. No? Ano pong napapansin niyo po sa talatang ito? Ano pong nakikita niyo pong kakaiba sa talatang ito? Unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ano pong napansin niyo sa talatang ito? Bukod sa mahaba po yung talata, ang napansin ko po sa talatang ito, parang may progression. May pagbabago. Now, tingnan niyo po maigi ha. From a child, this child become a son. And from this son, the son becomes a governor. And from a governor, the governor became a wonderful counselor. And then, akala mo, natapos na, hindi pa He became the mighty God, and He is the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. Pag tinitingnan ko po yung talatang ito, akmang-akma talaga sa ating tema Maliit na pasimula na ang dulo ay dakila. Sapagkat ang talatang ito ay makakakitaan po natin ng pagkilos, isang transition, isang movement, isang journey, isang progression, isang plano ng Diyos, na bagamat nagsimula ka sa kapanganakan, siguro hindi ka man si Jesus, no, pero symbolically, ikaw ipinanganak sa kaharian ng Panginoon, hindi mananatili na ikaw ipinanganak lamang, ikaw magiging anak ng Panginoon. At merong building, may government, merong rulership na ilalagay ang Diyos sa iyong balikat. It's a promise of growth, an increase, and a principle. In other words, this verse is a blueprint that begins with a promise and uses a process and moves to progress. Sinasabi ko ito sapagkat maraming mga Pilipino hindi na masyadong umaasa sa mga pangako. Kasi pumapalya naman Pero nais ko pong sabihin ito sa inyo, no? Kung meron mang mga pangako o pinangako sa iyo ngayong Pasko na hindi dumating, huwag mo manawa kalimutan ang unang pangakong ibinigay sa iyo ng ating Diyos na hindi napako at naranasan at natanggap mo. Amen? Christmas, therefore, is not just a story of hope. Christmas is our very hope because of Jesus. Hindi ho tayo dapat na parang hopeful lang tayo kasi Pasko Hindi. Hindi yung Pasko, hindi yung date ng Pasko Yung reason at person kung bakit may Pasko Ang ating pag-asa, hindi ho sa Disyembre, hindi ho sa December 25 Ang pag-asa ho natin ay yung sa katotohanan na may Kristo po na ipinanganak sa ating mga buhay. Sino ho dito ngayong umaga na to, babawiin mo at sasabihin mo sa iyong sarili, aasa ako sa Panginoon sapagkat ang pag-asa ko sa Diyos ay hindi papalya. Say amen po. Amen. Sige nga po, pumalakpak nga po ang umaasa sa ating Panginoon. Hindi na ako masyado nagpe-Facebook pero nababasa ko pa rin po yung mga post nyo Paano ho ito, no? Ang dali natin mawala ng pag-asa pag ito na-experience natin, no? Pag sa rapol, never napili. Sino ba yun, no? Si Pauline yata yun no? Pero pag sa hamon sa buhay, parang ako lang ang tao sa mundo. Naranasan niyo po ba yun? Pagdating sa rapol, parang napakarami, no?
You know, sa Batangas, meron pong nagpa-Christmas party na isang kumpanya. 51 sila lahat. Nung lalaking ito, hindi siya napili, nagwala po siya, nakulong po siya. At inamin po ng management, sa 51 na employee, siya lang talaga yung nakaligtaan. Sabihin mo nga sa katabi mo, mangako ka hindi ka magwawala. Pag hindi ka napili mamaya. Amen? Hindi po sa rapol ang ating pag-asa. Nasa costume. Hindi po nasa ating Panginoon. Hallelujah! Amen? So, ang paalala ng Panginoon ngayong Pasko, tingin kay Kristo. Look for Christ. And you will find Him, and with Him, everything else that you need this Christmas. Sa araw ng Pasko, tingin kay Kristo, at pag tumuto ka kay Kristo, makikita at mahahanap mo ang lahat ng mga pangangailangan mo sa buhay na ito. Now, tingnan po natin ano po yung blueprint. Kasi marami ho sa inyo dito, masaya lang ngayon, di ba? Yung ibang mga young people, nagsayaw-sayaw pa nung Thursday, di ba? Yung iba po ngayon, nakang-costume, nakangiti, pero marami kayong requirements, alam ko yan. Di ba? Iba sa inyo dito, nagka-cramming, di ba? Ang saya-saya nyo, pero pag malapit na po yung mga patipong 26, 27, malapit na po talaga yung pressure, tipo ba, no? Pero ano ho ba yung ating pag-asa sa pagharap sa bagong taon? Paano ba tayo magbe-breakthrough? Yung maliit na negosyong binuksan mo sa taong ito, paano ho ba pagpapalain at palalakihin ni Lord sa taong 2026? Tingnan natin yung progress or transition ng pinangako sa Isaiah 9 verse 6. 7B. Number 1, there must be a birth, for unto us a child is born. Number 2, there must be a breaking. Because unto us a son is given. Paano ko siya binigay? Binigay siya para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Nako, sana naman hindi tayo mamamatay, no? Hindi tayo mapapako lang, no? Pangatlo, there must be a building. Pagbubuo, pagpapatatag. Pang-apat, binding, pagpananatili sa ating Panginoon, paghingi ng payo, believing pananampalataya, and there must be behaving, pagkilos ng tama, at pagpapahinga or basking, the Prince of Peace. Pwede po ba ngayong umaga na to, tutukan natin yung 7 na to. At gusto ko pong sabihin sa inyo to, no, ano man ang nangyari sa iyo this year, pangako ng Panginoon, may breakthrough kang matatanggap bago magtapos ang taong ito. Amen? Sige nga, palakpakan natin si Lord. No? So unahin natin yung birthing, kapanganakan. Bawat breakthrough nagsisimula sa conception. Every breakthrough begins with a birth. Begins with a divine conception. Si Jesus, bago po niya niligtas ang tao, siya ay pinanganak bilang tao. Of course, that's part of the plan of the Lord, no? So sa ating konsepto bilang mga Kristiyano na nananampalataya sa ating Panginoon, there must be a start, a spiritual birth. We must believe and accept Jesus because new life starts with God. Life does not start at 40. Life starts with the Lord Jesus Christ. Amen? At alam niyo po, ang sabi po sa John 1:12, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become the children of God. Malungkot man pong sabihin, hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. Yung lamang pong tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. So this is very important because this is the first step. You need to be birthed out in the spiritual realm. Ang sabi po sa John chapter 3 verse 3, I tell you the truth, unless one is born again, you cannot see the kingdom of God. Kailangan po nating maipanganak na muli. Alam niyo po ba yung salitang born again, hindi imbento ng pastor o ng isang sekta ng Kristiyano. Galing po siya sa salita ng Diyos. Merong kapanganakan dapat na nangyayari para maranasan natin yung bagong buhay. 2 Corinthians 5:17, sabay-sabay natin basahin. Ready, go. Therefore, if anyone is in Christ, he is now a new. Behold, the old has gone, and the new has come. Sabihin mo nga sa katabi mo, pare, pinanganak ka na ba? Kung Mari yan, Mari po sabihin mo sa kanya, Mari, pinanganak ka na ba?
I'm talking about spiritual birth, spiritual rebirth. Maraming mga tao, nagsisimula lagi sila sa pangarap pero hindi sila nagsisimula sa Diyos. That's actually a recipe for failure. If you want to experience breakthrough bago matapos yung taon na to at sa pagsalubong ng bagong taon, kailangan magsimula ka sa ating Diyos. Magsimula ka sa pag-amin at pagpapakumbaba na kailangan mong ipanganak ng bagong pagkatao at bagong buhay sa ating Panginoon. Meron pa ba dito mga buntis? O mukha lang pong buntis? Busog. Joke lang. Ayon po kay Marie Mongan, sabi niya, when you change the way you view birth, the way you birth will change. Pag binago mo ang pagtingin mo patungkol sa panganganak, magbabago ang iyong paraan ng panganganak. Of course, she was talking about the natural or the obvious birth. Pero symbolically, totoo po ito eh. Bakit maraming mga tao ayaw magsimula kay Lord? Kasi tingin nila si Lord killjoy, tingin nila kukunin ng Panginoon ang kanilang freedom. Hindi po ganoon ang Panginoon eh. Hindi mo dapat katakutan na magsimula ng bagong pasimula sa ating Panginoon. Bakit? Pag naintindihan mo po kung ano po ang benefits, kung ano po ang magagawa ng bagong kapanganakan nito sa iyong buhay, magbabago po ang iyong pananaw sa pagpapasimula. Doon po sa mga nanganak, no? And I don't want to be insensitive po, no? Kaya tinanong ko po to sa misis ko kanina eh, kay Pastora, bago ko po gamitin as an illustration. Here it is. The pain of childbirth is temporary and often forgotten. But the life it births becomes the lasting story. Am I correct po? Tama po ba yun? Now, tinanong ko po si Pastora, sabi ko, hindi kaya masyadong insensitive ako doon sa mga nahirapan, mga suwi, o di kaya doon sa mga nakaranas ng postpartum. And Pastora said, of course, we still mention. From time to time, binabanggit namin yung hirap, pero hindi kami doon nakapokus eh. At totoo po yung quotation na yun eh. Madalas nakakaligtaan na natin pag nakita na natin yung kagwapuhan at kagandahan. Parang may kambing dito. Ito pala, no? Bata pala yun, kala ko. Okay. Mamaya pa ang palaro. Okay lang. Hayaan nyo lang siya at umiikot siya. Love you, baby. Tama po, no? Sino ho dito, hindi mo na masyadong tinitingnan, hindi mo na masyadong pinag-uusapan yung hirap ng kapanganakan dahil sulit po pag nakita mo yung lumabas sa yung sinapupunan. Amen? Mga kapatid, you need to change your view of birth. Biblical po ba ito? John chapter 16 verse 21, anong sabi dito? Pakibasa. A woman, ready go, a woman giving birth to a child has pain because her time has come. But when her baby is born, she forgets the anguish because of her joy that a child is born into this world. Huwag kang matakot magsimula sa ating Panginoon. There must be a birth first before breakthrough. Sabihin mo nga sa katabi mo, ipanganak kang muli sa Panginoon. Ready, go. Pangalawa, ang sabi po dun sa verse, unto us a child is born, unto us a son is given. Ano po? Ang simbolo nito, it's all about breaking. The second phase for breakthrough this Christmas is breaking. Bakit po? Everybody say breaking. Sino ho dito nakakaranas? May negosyo ka, may trabaho ka, may goal ka, pero nakakaranas ka ng kahirapan, nakakaranas ka ng pagsubok, ng struggle. Can I just say this, mga kapatid? Walang breakthrough kung walang breaking na mangyayari muna sa buhay mo. You need breaking. Breaking means painful, pero nagulat ako kasi ang definition pala ng breaking, yung parang sinasaktan ka, ang ibig sabihin pala ng breaking, it's a pause. Why? Because there's a current progress or development na hindi mo nakikita. So meron pong pagtigil, may pagkaantala, at feeling mo parang iniwanan ka,
Walang Panginoon, hindi ka tinutulungan, hindi ka sinasamahan, pero it's just because meron palang current development na binubuo ang Diyos sa ating mga buhay. When we look at the cross, when we look at Jesus, Jesus breaking at the cross became our powerful breakthrough because He saved us. Symbolically, ewan ko kung nasusundan niyo po yung mga analogy na tinabanggit natin, no? A son is given, there must be a birth. A son is born, there must be a birth. A son is given, there must be a breaking. Pastor ka paglaki mo, ha? Para hindi masayang yung lakas, no? Pakitaas nga pong kamay dito yung magdi-Disyembre na lang, breaking pa na experience mo. Sige nga po, tingnan ko nga, meron ba dito mga breaking na na-experience? Wala. Okay, meron dito sa umamin, no? You know, God is shifting your season. Pag may pinipihit ang Panginoon sa buhay mo, parang meron pong langit-ngit, meron pong friction, may tension, parang merong nasisira, parang merong inililihis, parang merong binabaliko ang Panginoon. You prayed for a breakthrough. Nababasa niyo po ba yan? Nakikita niyo po? You asked for more, and then everything started breaking. The rhythms that used to work suddenly don't. The rooms that once felt safe feel too small. The relationship you thought were permanent start to shift. And it feels like loss. But this is the first sign of transition. Sabayan ako magbasa. God unsettles what you have outgrown before He releases you into what's next. What if the very ground you're mourning is the proof that He's already moving you forward? Wow! Hindi pa po natatapos dyan, ha? Basahin po natin ito uli na mas malakas pa. Fresh seasons demand lighter luggage. That will strip away good things that can't sustain greater things. Sino dito may inalis sa iyo ang Panginoon at naiyak ka? You call it a loss, but heaven calls it pruning. It can feel like punishment, but recognize it's God's protection. What if what's being removed is the very thing that would ruin your future? Every shift begins with silence. God quiets what's once guided you so you learn to lean on His presence, not patterns. It can feel like abandonment, but it's actually intimacy wrapped in stillness. The silence is not God leaving, it's God's leading. And last slide, tingnan po natin to. Pwede bang sabay-sabay natin basahin? Do not curse what He is shaking. Do not mourn what He is moving. Do not cling to what is cutting. Every disruption has been divine. Every silence has been sacred. Every stretch has been strategy. This is not the end of the season. It's the beginning of a mantle. Pwede bang picturean nyo na lang yan at basahin, no? It's a very good poem about transition and new season. Sometimes, a breakthrough comes after the biggest breakdown of your life. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapit ka lang. Kapit ka dyan. May mga breaking muna na nangyayari kasi inihahanda ka ng Diyos sa mas malaking breakthrough. Palakpakan nga po natin ang ating buhay na Diyos. Amen? Kaya may pakiusap po si Pastor sa inyo. Huwag na nating balikan ang mga inalis na ng Diyos sa buhay po natin. Dahil baka may mas malala pang mangyayari pag binalik-balikan po natin yon. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag mo na siyang balikan. Aray ko. Aray. Huwag mo nang balikan kasi. Amen? Doon po sa mga may pinagdaanan at may naranasang hindi maganda, smile. You are not broken. You are on the process of breaking through. Hindi ka sinasaktan ng Diyos. Inihahanda ka ng Panginoon sa mas matindi
at mas malaking pagpapala at magandang plano para sa buhay mo. Kung may Panginoon ka, sumigaw ka ng Amen. Amen. Hallelujah. Pwede bang humingi tayo ng malalim ng konti? Isa pang hinga. Dahan-dahan baka mahigop mo yung nasa unahan mo. Isa pa pong hinga. Ready, go. Wow. Everybody say, birthing. Pangalawa, breaking. Pangatlo, building. Pagbubuo, pagpapalakas. Ang sabi po dito sa verse, the government will be on his shoulders. Ano po ang pinatutukuyan sa talatang ito? Building. Through Jesus' lordship and rulership, let us be built up in Him. Nawa tayo po ay magpabuo sa ating Diyos, magpatatag, no? Kung meron man po dito iniisip mo na kahit wala ang Panginoon, wala yung tulong ng simbahan at wala yung pagpapaalala ng pastor, ay kaya mo na sa iyong Christian life, nagkakamali ka kapatid. Babagsak po tayo pag ganun po. Alam nyo, doon nagsisimula ang mga kulto. Kapag ka po, walang accountability. Because discipleship, ano po ibig sabihin ng discipleship? Maraming mga tao, ayaw po ng discipleship eh. Ayusan ng buhay, hindi pa damihan ng alam at mga librong nabasa. Marami akong makakaklase, ang nagsasabi, hindi mahalaga yung pinagtapusan mo sa Bible school eh. Ang laging mahalaga, yung pagsunod mo sa Diyos. Amen? So when we talk about building, kung gusto mo makaranas ng breakthrough, kailangan mo maipanganak, kailangan mo magkaroon ng breaking paminsan-minsan, pero kailangan mo ring magpaayos sa ating Diyos. Amen? Napansin niyo po, ang dali natin mag-correct pagdating sa pagkakamali ng iba, pero nagagalit tayo pag tayo na yung kinokorek. This is our attitude. That's why we need discipleship. And building our life takes discipline and a process. Amen? So when we talk about building, sino dito gusto magkaroon ng breakthrough sa pag-aaral mo, breakthrough sa iyong pangarap, breakthrough sa iyong negosyo? Kailangan mo ng lordship at discipleship. Why? Because we are not just called to believe, we are called to follow the pathway of Jesus in sacrifice and suffering that has the potential to rebuild and bring back order to our lives. Pinapanood ko po kagabi yung pagbagsak ni Jake Paul eh. Binugbog po siya ni Joshua, the predator eh. Pero alam natin, 90% o 80% dito, palabas lang to eh, sa kanyang social media eh. Di yun ako magkano pong kinuha niyang pera doon, kung mag-split pa sila. Kanina, sa estimate po, kanina lang po yun ha, hindi pa siya accurate, $90 million, nagpabugbog. Lumiko yung jaw po niya eh, nalihis eh, nawala po sa linya eh. Kailangan po tanggalin yung mga ngipin niya, but he's doing this for his own fame, for his own social media account, not for the sake of Jesus eh. Mabuti pa ho nung nag-champion yung Lasal. Who did? God did. Hindi kayo nanonood eh. Who did? Ang Diyos ang nagpanalo sa kanila eh. Di ba? We need this concept of following Jesus. Strong Christians are not those who never struggle, but those who remain faithful under pressure. Strength is formed through consistent obedience, not convenience. No. From time to time, pag una ho kayong dumadalo dito, medyo pinagpipray, kinakausap. Pero along the way, ang goal kasi ni Lord sa atin dito, hindi lang basta umupo eh. Ang goal ni Lord sa atin dito, maging kamukha ni Lord. Maging Christ-like eh. Kaya susundan na ho yun ng discipleship. And you know, discipleship will build your life. It will change your life. Every area of our life is to be under the lordship of Jesus Christ. And that means na pag ang salita ng Diyos parang nag-iikot, sumisinag, bawat bahagi dapat ng ating buhay ay mapapenetrate at masisinagan at mache-check ng ating Panginoon. Ano pong sabi ni Billy Graham? When we come to Christ, we're no longer the most important person in the world to us. Christ is. Instead of living only for ourselves, we have a higher goal to live for Jesus. Maraming mga tao gusto ng breakthrough kay Lord, pero ayaw kay Lord.
Pero mas gusto ho natin maging accountable. Why? Because accountable people are disciplable. I don't know kung may word na disciplable pero gawa-gawa ko lang po yan Dahil maraming mga tao pag hindi po disciplable, nagiging despicable. Napanood nyo na yung despicable me? Nakakainis, nakakairita nakakasira. And despicable people will become disposable. Jesus did not just save, He rules. God builds where He governs. What Christ governs, He sustains. Order invites breakthrough, and breakthrough flows from surrender, not control. Kung gusto mong pagpalain ng Panginoon yung binubuo mo, ipasakop mo sa Diyos, hindi lamang yung negosyo mo, kundi pati buhay mo, pati pag-aaral mo, pati relasyon mo, pati pamilya mo, at tiyak na pagpapalain niya ng ating Panginoon. Amen? Hindi po sa galing lang Alam nyo, marami tayong magagaling na leaders. Do you believe? December na, sino pa ho ba yung mga nakukulong lang? Diskaya. And this Diskaya plays victim, pero enabler sila Hindi lang sila biktima Can you imagine yung 3 pa lang na kumpanya, pinangalan pala sa pangalan ng anak nila? Na may sakit pa po. Pero billions ang nakuha sa kontrata sa gobyerno. And then may namatay na dapat sana iimbestigahan. Kayo po ba, naniniwala ho ba kayo na nahulog lang po siya? Hinulog? We don't want to be sensitive, no? Pero marami nagsasabi, kailangan ipa-DNA, kailangan ipakita yung mukha. Siya ba talaga yon? Sino pong buhay na po dito noong 90s? May nangyari na po yan sa DEX. Ano ba yung DEX? Department of Education, Culture and meron pong isang babae na nambudol din sa Pilipinas, pineke po niya yung death niya. Ang sabi po ng kamukha ni Pert, si Vico Soto. Naniniwala ba kayo? Pert, di ka man manalo sa raffle, panalo ka na dito, no? Sabi niya, on country's problem with having leaders who are capable but never accountable. Sabi niya, ang dami natin mga leader na magagaling, pero walang nag-check sa kanila, walang nagdi-disciple sa kanila. Kaya ito yung napapala natin. Public servant, pagka bibigyan ng kaso, uusigin, magagalit, magrarally ka agad. Hindi po ba't pag public servant, subject ka ng scrutiny, saka ng paninita. Dahil karapat-dapat lamang po yan para sa sambahayan. Kahit gaano katindi yung pangarap mo, binubuo mo sa buhay mo, pag walang discipleship, walang building, walang accountability yung buhay mo, para kang nagbubuo ng kastilyong buhangin, masisira, mawawasak, at mawawala lang din po iyon. We need discipleship in our life. Isa po sa kababayan na favorite ko po ngayon na basketballista. Sino dito naglalaro ng basketball? Si Titing Manalili sa Litran. Kilala niyo po ba siya? Alam mo, sabi niya, galing, taga Cebu po ito Sabi niya, when you skip the process, you're actually skipping your progress. Pag nilalagpasan mo yung disiplina, yung discipleship, ayaw mo magpa-check, alam nyo, kahit gaano tayo kagaling, magpaliwanag, pero kung yung pinapaliwanag at alam natin, wala pong nag-check, wala pong nakakaalam na iba, at wala tayong pinakikinggan, tayo lang. We are actually skipping our progress. Kailangan natin magpaayos ng buhay. Amen? Pang-apat, binding. He will be called Wonderful Counselor. Binding is the idea of being linked, fastened to someone. Ito'y may kinalaman po sa paghingi ng payo sa ating Diyos. Alam nyo, marami tayong kapalpakan na nangyari ngayong taon na to na pwede sanang maiwasan kung nakikinig lang tayo kay Lord. Do you agree? O huwag mong tingnan yung katabi mo. Ang counsel kasi ni Lord, when we are connected, affiliated, and linked to Him, nagbibigay ng tagumpay, nagbibigay ng pagpapala. Part of our stress and confusion is due to isolation. Nag-iisa tayo, lumalayo tayo. So kailangan payagan natin ang Diyos na payuhan tayo at makinig po tayo sa payo niya.
Okay, basahin po natin itong nilagay ko na Tagalog, no? Nagsisimula ang kagalingan kapag ang tinig ng Diyos ay mas malakas kaysa sa ating nararamdaman. Ang payo ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay liwanag sa isipan, ito'y nagpapagaling at nagpapanumbalik ng kaluluwa. Kaya kapag nakikinig tayo sa kamanghamanghang tagapagpayo, si Jesus, ang ating mga sugat ay nakakahanap ng karunungan at ang ating mga puso ay nahahakamit ng kapahingahan. Maraming nagsasabi mga doktor, karamihan sa mga stress natin, nagmumula po sa tigas ng ulo po natin. Hindi man po lahat. Karamihan sa mga sakit po natin, hindi man lahat, hindi ko nilalata, ay nagmumula po sa hindi natin pakikinig. Sa mga obvious po na mga warnings, red flags, pero pinapatulan pa rin po natin. Nakita lang natin, 12, Shopee, naku-order na kagad. Patay tayo dyan. Okay, tingnan niyo po itong next slide ha. Don't blame God for your problems. Why? Most of your problems came from not listening to Him in the first place. Nag-agree po ba tayo doon? Everybody say, aray ko. Maraming gusto ng healing without hearing. But healing flows from listening. Gumagaling tayo, hindi lang pag nagpipray tayo eh. Gumagaling tayo pag ang buhay natin naka-align, naka-bind sa kalooban at sa payo at karunungan ng ating Diyos. Diba? Diba pag magulang ka, may mga time pag lumalaki yung anak natin, mahirap nang sawayin, mahirap na rin paluin, mahirap nang paliwanagan. Kung minsan pikit mata mong papayagan na umalis siya at gawin yung gusto niya, para lang bumalik na nagsisisit, nasaktan. At ayaw nating mangyari yon sa kanila eh. Pero sometimes, ang healing nangyayari pag aligned tayo sa kalooban ng ating Panginoon at maging ng ating mga magulang. Sabihin mo nga sa katabi mo, kaliwat kanan, makinig tayo sa ating Diyos. Siya ang ating dakilang tagapagpayo. Amen? Number 5, malapit na, believing. He is our mighty God. This is an invitation. Ito po yung isang imbitasyon sa panglimang proseso para makatanggap tayo ng breakthrough. Believe because God releases His power. Faith activates the reality of who Christ is. Ang Panginoon natin na hindi lang wise, He is also all-powerful. At kapag ka nagdepende tayo sa Kanya, merong breakthrough na mangyayari sa ating mga buhay. Asahan mong gagawa ang Diyos ng mga bagay na imposible, kaya tanggihan mong limitahan ang Diyos sa pamamagitan ng pagdududa. Kami po, meron kaming new pace at new journey na dadaanan as a family pagkatapos po ng Christmas party na ito. And we are believing God for miracles and favor and breakthrough para sa aming buhay sa pagharap ng bagong taon. Gusto ko po itong sinabi ni John Wesley ba to o si Charles Wesley? Sabi po niya, Lord, patawarin mo ako. Forgive me. Jim Elliot pala, sorry. Forgive me for being so ordinary habang kiniklaim ko na meron akong extraordinary God. Habang nagsisimula tayo ng maliit, huwag po nating hayaan na maging maliit ang ating pananampalataya sa ating Diyos. Kung naniniwala po tayo that all things are possible, expect great things from God and attempt great things for God. Huwag kang magpatumpik-tumpik, huwag kang matakot, huwag kang kabahan. Magtiwala ka sa ating Diyos. Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon. Now, hindi po natin sinasabi na umasa na lang, tumalo na lang sa ilog kahit delikado dahil nananampalataya. Hindi po. Sometimes nakakaranas tayo ng tinatawag nating dead end. Meron pa tayong mga na-experience na parang dead end na. Pero actually, dead end is God's starting point. Pag it may look like dead end, actually, yan yung pasimula ng pagkilos ng ating Diyos. So faith does not deny reality na may problema. It declares God's authority over your dead ends. Your promise should be greater than your problem. Pag matindi ang iyong pinagdadaanan sa buhay, dapat matindi ang pangakong iyong pinanghahawakan sa buhay. Amen po ba doon? Sige nga po kung masusundan ninyo, ano po yung
5 na nabanggit na po natin na steps ng breakthrough. Number 1, birthing. Number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, behaving. He is our everlasting Father. Taas nga pong kamay dito yung wala na pong tatay. So sorry, no? Kinuha na ng Panginoon or kung ano man po ang nangyari, no? Pero meron kang Ama sa langit na hindi ka papabayaan at hindi ka iniiwan. Amen? Christmas reminds you that He is your Father. Hindi ka nag-iisa. At ang anak ka niya. At yung pagiging anak hindi na-achieve kundi tinatanggap lang by faith. And God's fatherhood shapes identity and character. Meron pong behaving na dapat mangyari sa ating buhay. In other words po, kailangan start behaving like a son of God. Because sons live and behave differently than slaves. Walk in obedience, not fear, and let God's love shape your lifestyle. Kung wala ka ng ama, o nasaktan ka na yung ama sa hindi magandang kaparaanan, may ama ka sa langit na nagmamahal sa iyo ng lubusan. Baguhin mo yung pananaw mo, hindi ka alipin, ikaw ay anak ng ating Diyos, ng hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Palakpakan natin siya. Amen? Kung iniisip mo, hindi ka magtatagumpay dahil nag-iisa ka, heaven is cheering on you. They're cheering on you. They're rooting on you. Naniniwala sila, mananalo ka, magtatagumpay ka. Amen? Ang buong kalangitan, dahil sa ating Diyos Ama, ay pumapalakpak araw-araw tuwing bumabangon ka. Kahit late na yung bangon mo, aray ko. Dahil kakapuyat, sabi ng langit, go anak, magtatagumpay yan. Amen? Sabay higa ka uli, patay. Bumangon ka dahil may pumapalakpak na kalangitan sa iyong pagtatagumpay. Amen? Pag nag-aaral ka, may naniniwala sa iyo. Amen? Kung luluobin ng Panginoon, ngayon ko lang po na-realize yung katindihan po ng hamon. Next year, hopefully po, gagraduate na po ako. Sa biyaya po ng Lord. At tuwing tinitingnan po ako ni Pastora Aiza, kumusta ka pag gumagawa ko mag-isa na lang dito? Umiiyak ako. Ba't ba ako napasok dito? Because MA and doctorate ay hindi po para sa lahat kung ang hangad lang natin ay title. Meron pala silang specific na gagampanan sa society to create change. Na makapag-contribute tayo ng knowledge and research para sa pagbabago. In my case, I want to know more about family and couples so I can help minister to them. Pero habang patindi, ang hirap, no? Patalam nyo, bukod kay Lord, ang nag-cheer po palagi sa akin dito si Pastora. Pagka po may pera, surprise po niya ako, dadalhan niya ako ng Starbucks. Sabi ko, pang-inspire lang. Amen? Pag wala pong pera, Milo lang. Kaya na yan, anak. Kaya na yan. Pero at least may nag-i-inspire, no? Sino ho dito may nag-i-inspire sa yung mangarap at magpatuloy? Taas nga pong kamay. Yung wala po, merong Diyos na naniniwala at pumapalakpak sa iyo na magtatagumpay ka. Amen? Meron akong pakiusap sa inyo, no? Pag may mga tatay sa tahanan, huwag niyo laging pagsasalitaan, huwag niyo laging ibabagsak, lagi niyong papaniwalain na marami siyang magagawa kahit hindi niya magagawa. Alam niyo yung mga anak ko, lalo na si Jehaya, nagulat po talaga ako dito, nasa sasakyan kami. Papunta kaming Clark, bigla po sinabi ni Jethro, you know, Papa's favorite daughter is Jehaya. Sabi ko, nagulat naman ako, ba't mo sinabi yun? Kasi po kahit anong gawin ni Jehaya, binibigay niya lahat eh. So nagulat din ako na may favorite pala ako. Pati si Jel, sabi ni Jel, totoo yan, Papa, totoo yan. Si Jehaya talaga, pag bunso, paborito talaga yan eh. Alam nyo, na-realize ko lang po, no? Ang laki ng tiwala ng mga anak natin sa atin bilang mga ama. Kaya magsumikap tayo mga tatay. Hindi tayo pwedeng magbisyo, bumagsak, manghina. Bakit? May umaasang pamilya at mga anak sa atin. Ako pag tinitingnan ni Jehaya, para akong Shopee. Para akong Shopee Pay at GCash. Pag tinitingnan ako ni Jethro, para akong bilihan ng mga tinapay at Jollibee. Sabi ko, wala akong pera. Maniwala kayo, wala talaga akong pera. Hindi ako naniniwala may pera ka. Sino dito, nanay, tatay ka, kahit sabihin mong wala kang pera, ang paniwala ng mga anak mo, marami kang pera, taas kamay.
Kahit wala kang pera eh. Kaya hindi natin makuha ang si Sis Jam tumatawa eh. Okay, may palaro ako sa inyo. Malapit na tayong matapos. Ano po ang salitang ito? Ready, go! Ano po ang salita na yan? Future? Ano po ang sinasabi ng itsura? Bombay. Ano ang sinasabi ng picture? Future? Premature. Grabe naman sis, sobra na dyan. Premature, no? Ha? Future? Future? Ano ba sinasabi nyo? Nurture? Immature daw. Naduduling. Okay. Behaving as a son of God, as a daughter of God, you need the right posture. Tama si Rona. Palakpakan niyo si Rona, nanalo. Amen? Dahil anak ka ng Diyos, kumilos ka ng tama. Sabihin mo nga sa katabi mo, umayos ka kapatid. 2 Corinthians 6:18, ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging anak ko. This is very personal. Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. He is powerful, but never forget, He is your Father. Naniniwala siya sa iyo. So, God is my Father, I am His beloved. Whatever your earthly father was not, God is everything and more for you. Kung hindi naging ganito ang iyong Ama sa langit, ang Diyos ay Panginoon mo. Panghuli po, magpahinga ka kay Lord because He is your Prince of Peace. Kasama po sa plano ng breakthrough, ang magliwaliw. Sino ho dito nangangailangan ng liwaliw, ng bakasyon, ng swimming? Say amen. Swimming sa tabo lang, no? Prince of Peace. Kailangan din ng pahinga. Bakit? Ang pahinga po is wholeness, rest, and completeness. God's breakthrough ends in peace and not pressure. Alam mo, pag nagpapahinga ka, ito po isang patunay na nagtitiwala ka kay Lord. Hindi yung sobrang pahinga, ha? Yung wala ka pang ginagawa na mamahinga ka na, ha? Kagaya po ng isang bata, nakakatulog po siya dahil nakikita po niya yung tiwala niya sa kanyang ama. Pwede bang sabihin mo sa kapartner mo ngayon, sabihin mo, mamahinga din tayo. Huwag puros kota, goal. Amen? Huwag puros buwelo-buwelo, magpahinga din. Amen? Sino dito nagpe-pray po ng bakasyon grande? Say amen. Ayun, may nagsabing amen dito. Kilala ko yung boses na yan, ha? Si Kuya Rap yun. Amen? Basking means rest in God's finished work. And let peace rule in your heart. If it's from God, it will bring peace, not panic. So therefore, Christmas is not just a celebration, it is a breakthrough of divine blueprint. This Christmas, I will trust what God births. I will receive what He gives. I will submit to His rulership. I will follow His counsel. I will believe in His power. And I will live as a child and rest in His peace. And all the people of God say, amen and amen. Marami din ngayong taon na to, inatake ang pamilya. The enemy attacks you more in your family because your first ministry begins at home. Pero wag tayo matakot. Kakampi natin ang ating Panginoon kahit maraming atake. Ang pinangahawakan kong pangako ng Diyos ay dalawa, Joel 2:25. The Lord says, I will give you back 7 times what you have lost. There's a recovery. 7 beses. Alam niyo po ba, pag nag-shoplift ka po, subukan mo lang dito no, sa SM, mag-shoplift ka, pababayarin sa iyo yung isang halaga, maka 7 beses. Yung iba sobra pa, 12 pa. Para maramdaman mo yung consequence. Ang kaaway, ganun pong ginagawa. Pero ang Diyos, pag may kinuha po ang kaaway sa iyo, ibabalik ng Panginoon maka 7 beses. I will bless you and I will make you a blessing to others. Claim nga po natin yan, sabihin mo, Lord, I want that blessing. Amen. At ang sabi ni Lord, though your beginning was small, your latter days will be very great. No? Parang New Year ender na rin. Kahit maliit ang iyong pasimula, ang dulo nito ay magiging dakila. Sino po dito umaasa sa nalalabing 10 araw ng taon, may gagawin pang pagkilos ang Diyos sa iyong buhay, sa iyong pamilya,
at sa iyong negosyo. Amen? Huwag mong maliitin ang pangako ng ating Panginoon. Amen? Huwag kang umasa sa caroling lang. Alam nyo, ayon sa research, kung ito pong verse ang pagtutuunan, ang pinakabunso daw po na anak, most likely magiging milyonaryo sa buong pamilya. Sino ho dito bunso? Taas nga pong kamay. Yung tinuturing na small, si Liam, magiging milyonaryo ka. Hallelujah. Taas nga pong kamay yung mga bunso dito. Dikitan nyo na, sabihin nyo na in Jesus' name. Though your beginning is small, your pocket will be full. And then, study finds that ang mga anak ng mga masisipag na mami, taas nga pong kamay yung mga masisipag na mami dito. Sila daw po yung mga magiging matatatag na mga babae dahil sa kasipagan ng kanilang mga nanay. Palakpakan natin yung mga nanay na yon. Magtatapos po ako sa 2 slide at kakanta po muna ako ha. Ano ho ba yung gustong kanta ng kantang December Avenue? Anong gusto nyong kanta ng December Avenue? Araw, gabi. Ayun ba? December Avenue ba yan? Saksi ang langit. Anong favorite song nun ng December Avenue? Yung bassist kasi taga-Makinabang yon. Yun yung tutor po ng anak ni Sis Gloria sa gitara. Taga-Makinabang dito. Tapos yung gitaristang si Jet Manuel ay minsang tumugtog sa isang Christian school. Nung high school pa lang po siya. Well, fascinated po kasi ako talaga sa kwento ng yung history po ng December Avenue. Everybody say December Avenue. Sa sobrang fascination ko po sa kanila kasi talaga ang galing nilang tumugtog. Do you believe ang galing nilang tumugtog? Minsan po dito sa, nagtanong si Mayor, sinong gusto nyong imbitahan na tutugtog? Maraming sinabi, December Avenue, Kamikaze, ano pa po ba? Ang sabi ho doon sa comment, napakarami yung request, Agsunta na nga lang lagay natin. Alam niyo, Agsunta, nagko-cover po yung lahat ng mga kanta nila. Nilibre na lang. No? You know, ang ganda po ng paalala sa message natin ngayon, yung pangalan ng December Avenue. Ni-research ko po, December Avenue means a path from ending December to a new beginning. Bakit December Avenue yung pangalan nyo? Kasi sa December, yun yung huling taon, pero yun yung pagpasok ng panibagong pagkakataon na ibibigay ng Diyos sa buhay natin. It's a way forward after closure, a road toward hope and renewal. The band themselves say that their music helps them move on in life. Kaya pala, kasi yung mga kanta nila, eroplanong papel, dahan, bulong, parang sinasabi ng message na kanilang kanta, forget what happened before. Do not think about the past. Look at the new thing I am going to do. It's already happening. Don't you see it? Kalimutan mo na at ilibing na sa limot ang nangyari kahapon. Tingnan mo, may ginagawa akong bago sa buhay ninyo. Hindi mo ba ito nakikita? December Avenue. Tayo po tumayo para sa isang panalangin. At dahil sa pangalan ni Kristo Jesus, the mighty name of Jesus, we can boldly and declare that it is our time and our turn for breakthrough. Everybody say, it's my time. It's my turn for breakthrough. Sabihin mo yan sa katabi mo, harapan, ready, go. It's my time. It's my turn to breakthrough. Palakpakan natin si Lord, Let's all stand and we will sing a song and we will prepare our Christmas gift for Jesus, our offering para sa umagang ito, Tayo po tumayo. Itaas mo ang iyong kamay at sabihin mo, Lord, napakaraming breaking sa buhay ko ngayong taon na to. Pero thank you, Lord, necessary pala ang breaking para makaranas ng breakthrough. At salamat sa iyong paalala, Panginoon, that unto us a child is born, a son is given, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God,
the everlasting Father, and my Prince of Peace. Lord, thank you for this blueprint for my breakthrough this Christmas. Naniniwala at umaasa ako sa iyo na ikaw lang sapat, Jesus, sa buhay ko. Come on, lift your hands to Jesus. At sabihin mo sa kanya, Lord, pinipili kong manampalataya at maipanganak sa iyo. Bilang iyong anak, ako'y sumusunod, nagpapasakop, at humihingi ng kapatawaran sa aking mga pagkakasala. Panginoon, tanggapin niyo po ang inyong mga anak na nagsusumamo, nagpapakumbaba. Build, Lord, yung bawat isa sa amin through your rulership and discipleship. And today, in the mighty name of Jesus, bless, protect, and empower our lives and even our family. Maniwala ka pa, kapatid, na ang pangalan ni Jesus ay may dalang pagpapala, may dalang favor, may dalang breakthrough sa iyong buhay if you will obey. Itaas mo ang iyong kamay na mataas at sabihin mo, in the mighty name of Jesus, I trust in you, Lord. Amen at amen. Palakpakan natin si Lord. I pray into the atmosphere. Spirit of God, you're here. You have all authority. I pray over my heart and mind. I am healed by your stripes. Your blood declares that I am free. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heaven. I proclaim every weapon formed against me must break in the mighty name of Jesus. I draw a permanent boundary line. The enemy has no right to come near my family. No scheme could ever undo God's plans. No matter the circumstance, the cross has sealed my destiny. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heaven. I proclaim every weapon formed against me. Habang tayo po maawit, pwede po tayong magbigay po sa ating mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. I know all the power of fear and darkness must go. 'Cause every key to every victory I hold in the mighty name of Jesus. I will not fear, I will not fear when the enemy comes near. On the dark frame of my life is the blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear. There's an army of angels here. I'm protected on all sides by the blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear when the enemy comes near. On the doorframe of my life is the blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear. There's an army of angels here. I'm protected on all sides by the blood of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus, I pray, holding on the power of heaven. I proclaim every weapon formed against me must break in the mighty name of Jesus.
must go. Every key to every victory I hold in the mighty name of Jesus. Name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Pwede nga po natin yung part na I will not fear. But this time, meron po akong ikukwento sa inyo. No? Kami kasi wala pa kaming bahay. Pero tuwing lumilipat kami ng isang tirahan, ako po muna unang nauuna. Hindi po sa lahat nangyari ito, pero nauna muna ako doon sa lilipatan naming bahay. Pinakikiramdaman ko, ano bang spirito meron dito sa lilipatan namin? Pag bibili kami ng sasakyan, nagpipray ako, Lord, give me the discernment, paano po ginamit yung sasakyang ito? May iba po ay muntik na mabili, buti na lang walang pera. Kaya hindi namin nabili. Pero yung iba po, nararamdaman po namin parang nagamit sa illegal eh. Ako kasi yung tatay sa bahay and it's my responsibility to pray over sa bahay ng aming titirhan. Pag umaalis po sila, JL, Jetro, Jehaya, I prayed for them. Sa umaga, sa gabi, lalo na, I see to it, minsan nakakalimot na nakalock po ang buong bahay. Why? The enemy will try to lurk around us. So as we end this year, gusto ko pong tumayo po ngayong umaga na to at manindigan ang mga ama ng tahanan. Nasa inyo po ang authority ng Panginoon bilang lalaki to lead this family. Minsan may nagpa-pray po sa akin, sabi niya, Pastor, may nagpaparamdam po dito sa bahay na to eh. Sabi ko, it's very odd kasi kung anak ka ni Lord, anak ka ng Diyos. Dapat wala na eh. But sometimes the deception ng kaaway, guguluhin niya tayo. Maring walang nagpaparamdam, pero ginugulo yung pamilya natin. The spirit of loneliness, the spirit of despair, minsan the spirit of stress, the spirit of lack, ipaparamdam niya. The spirit of conflict. And it's our responsibility. Sabi nga po doon sa kanta, no? I draw a permanent boundary line. The enemy cannot cross on this place. Hindi ko po lahat mabibisita ang bahay ng mga members. No? Dati nagagawa ko po yon. Pero pwede po natin gawin yan ngayong umaga na to. Mag-circle kayo as a family, maghawak-hawak kayo ng kamay. And I encourage every man in the house to pray for your family. Ipag-pray nyo yung mga members ng family nyo, mga anak ninyo. Kung sa tingin nyo nawawala sila ng landas, nahihirapan sila sa mga decisions nila, huwag nyong tanggapin na ganun lang. Ipaglaban nyo in the mighty name of Jesus. If there's sickness sa bahay, sabihin natin, Lord, I know there will be breakthrough in my family. And I encourage you, dun po sa mga walang ama ng tahanan dito na kasama, magsama-sama kayong magkakaibigan, and then hold hands together, we will pray habang patuloy na kinakanta ng worship team, yung part ng bridge papunta sa chorus, I will not fear. Nawa ang spirit ng fear mawala sa ating buhay at sa ating mga tahanan. Come on. I want you to start up right now. I want every man in the house to start inviting his family to circle, to form a circle, to hold hands together and start praying. No? Ano po kung pinagpipray nyo ngayong taon na to? Sige po, hawak-hawak kayo ng kamay. And I want you to declare, Lord, bless my family. Lakasan niyo po, lakasan niyo po. Prayer po ninyo. I'm protected on all sides by the blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear when the enemy comes near. Mag-declare kayo, Lord, bless my family in Jesus' name. It's the Bless my blood of family in Jesus' name. Jesus Come on, hawakan mo po yung family mo. I will not Hands together. fear. There's an army of angels here. I'm protected on all sides by the blood of Jesus Christ. May pina-impress ang Panginoon sa akin ngayong umaga na to. And we are just obeying the Holy Spirit. Sino ho dito ngayong umaga na to, hindi mo kasama ang isang mahal sa buhay? And deep inside, alam mo sa iyong puso na mimiss mo yon. Can you just pray for that someone? Sabi mo, Lord, saan man siya naroroon ngayon?
May the mighty name of Jesus, may the power of the Lord Jesus be upon that person right now. Lord, bless my family, save my family. Alam nyo, para sa akin, ang tunay na breakthrough, hindi pera eh. Ang tunay na breakthrough magsisimula sa ating pamilya. Do you believe it, mga kapatid? Ang tunay na favor magsisimula sa ating household. Amen. Because our house is the temple of the Lord. Gusto ko pong mapuno po ang church na to ng panalangin, ng sabay-sabay na panalangin. Kung wala kang kasama ngayon, yung katabi mo, pwede mo hawakan yung kamay. You pray for each other. And you declare the mighty name of Jesus, the mighty God, the wonderful Counselor, the Prince of Peace, the everlasting Father. Kung walang presence ng Ama sa tahanan, ideklara mo, Lord, kayo ang magiging Ama ng tahanan namin. Thank you, Jesus. Yung mga traumatic experience, Lord, burahin, tanggalin niyo po. In Jesus' name. Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus, at sa kapangyarihan ng aming Ama na nagmamahal sa amin, ang pagkikipisa ng Banal na Espiritu Santo sa aming mga buhay, dinideklara namin na paikot sa aming bahay, sa aming pamilya, walang anumang gawa ng dyablo o kaaway, karamdaman, kahirapan, trahedya ang makakapasok sa aming buhay in Jesus' name. At bago matapos yung taon, we declare your favor. Kinikilala namin ang iyong lordship, ang iyong pangunguna, ang iyong pagiging Panginoon sa aming mga buhay. Hindi ang aming talino, hindi ang aming diskarte, hindi ang aming yaman, kundi ang pag-iingat at pagmamahal ng aming Panginoon ang magbabantay at magpapala sa aming mga buhay. Iligtas niyo po ang aming pamilya at dinideklara namin ngayong umaga na to that our family will serve the Lord Jesus Christ. As for me and my house, we will all serve the Lord. Lord, salamat sa breakthrough, sa favor. Hindi kami matatakot sapagkat kasama namin kayo. At sa inyo, Panginoon, may katiyakan, may kasaganaan, may kapayapaan, may kaligtasan. In the mighty name of Jesus, we pray. And all the people of God say, Amen at Amen. Palakpakan natin ang mga tahanan. Come on, give your family a big hug. Come on, Amen.